babaeng nakapula at babaeng nakaputi. Taong 2021, pumanaw ang kababata kong si Lian sa paraang hanggang ngayon, hindi pa rin may paliwanag ng kahit sinong doktor. Mula pagkabata, para magkapatid na kami. Masayahin, maalaga, at laging handang tumulong si Lian. Sa edad na 22, nakipag-asawa siya kay Ramil at nagkaroon ng 2 anak. Sa mata ng iba, masaya at maayos ang kanilang pamilya. Pero kaming mga malapit sa kanya, ramdam namin na may tinatagong bigat ang kanyang puso. Sa barangay ng Sariaya, Quezon, nakilala ni Ramil si Charmy, isang dalagang may tsura pero puno ng insecurities. Galing sa mahirap na pamilya si Charmy at madalas ikwento ng mga kapitbahay na may pagkainggiterang babae ito. Lagi nakikita ni Charmy kung gaano kabuti si Lian, kung paano siya nagdadala ng pagkain sa mga kapitbahay kapag may kasalatan, kung paano siya nakangiting tumutulong kapag may nangangailangan. Doon nagsimula ang matinding inggit ni Charmy doon kay Lian. Nang mas lumala pa, si Charmy ay naging kabit ni Ramil. Sa una, palihim, pero kalaunan, naging lantad na ang kanilang ugnayan. Kahit nahuli na silang magkasama, nagawa pang tumawa ni Charmy sa harap mismo ni Lian, na para bang siyang tunay na asawa. Hindi na kontento si Charmy sa pagiging kabit. Gusto niya tuluyang mawala si Lian para makuha niya na ng tuluyan si Ramil. Kaya't isang gabi, pumunta siya sa bundok sa may gilid ng lukban na kilala sa mga alamat ng mangbabarang. Nagpakain siya ng itim na manok. Dinala ang buhok ni Lian na ninakaw niya sa suklayan at ipinasok ito sa isang manikang tela. Nilagay niya yun sa isang garapon, pinuno ng tubig at pinakuluan habang binibigkas ang mga dasal na hindi natinag kahit pa ang hangin sa paligid ay tila umuungol. Doon nagsimula ang pagkakasakit ni Lian, ang pamumula at pamamaga ng kanyang balat at ang biglang paghina ng kanyang katawan hanggang tuluyan na siyang mawala ng buhay. Matapos ang libing, 6 na albularyo na ang pinuntahan ng kanyang pamilya. Pero iisa lang ang sinabi nila, mayroong sumpa. Sa pang-7 na si Lolo Oding ng Tanay Rizal, doon lang nagkaroon ng malinaw na sagot. Ayon sa kanya, hindi ordinaryong barang ang ginawa kay Lian. Pinaghalo ito na ritual ng inggit at ritual ng kapalit na buhay. Sa madaling salita, may kapalit na mamamatay kapag natapos ang trabaho. Para mapatunayan, nagsagawa si Lolo Oding ng ritual gamit si Mika bilang isang medium. Dapat simpleng pakikipag-usap lang, pero nadala si Mika sa kabilang mundo. Niloko nila ako. Ang tinig ni Lian habang nakikita ni Mika ang kanyang kaluluwa na nakalugmok at umiiyak sa dilim. Pinakain ko sila. Tinulungan ko silang magsuot ng damit nung nasinugan. Tapos ito yung gaganti nila. Bakit? Ano bang naging kasalanan ko? Nagbagong tinig ni Mika at lumabas ang mismong boses ni Lian. Lolo, pahiram ng katawan kahit 3 araw lang. Kailangan kong balaan si Ramil. Siya na ang susunod. Pero umiling si Lolo Oding. Hindi ikaw nga hatol. Ang ganyang bigat ng puso, anak. Magbubulid lang sa'yo sa kapahamakan. Magpatawad ka na lang. Pero mas lumamig pa ang katawan ni Mika at ang mga paa niya ay nangingitim na. Halos lamunin na siya ng kadiliman. Kinuha ni Lolo Oding ang puting plato, sinindihan ng kandila at nagsimulang magdasal. Unti-unti, ang plato ay naging itim. Nang basagin niya ito, lumabas ang usok at mula roon, narinig naming muli ang paghikbi ni Lian. Ayoko pang umalis. Hindi pa tapos ang lahat. Matapos ang ritual, nag-utos si Lolo Oding. Magtiri kayo ng 7 puting kandila sa puntod niya. Doon siya makakahanap ng liwanag.
Ginawa namin naman iyon, pero habang nauupo sa mga kandila, napansin naming nagiging pula ang patak nito. Tila dugo. Pagkaraan ng ilang araw, napabalitang si Charmy, ang kabit, ay biglang nagsuka ng dugo at namatay sa harap mismo ng kanyang pamilya. At makalipas lamang ng isang linggo, si Ramil naman ang sumunod. Bumagsak sa gitna ng palengke. Walang pulso at walang matibay na dahilan. Nanatiling buhay ang dalawang anak ni Lian. Hanggang ngayon, si Mika ang tumutulong mag-alaga sa kanila. Pero tuwing dumaraan ng pista sa Sariaya, may mga nakakarinig pa rin ng iyak ng isang babae sa sementeryo. Isang babae nakasuot ng pulang bestida, namamaga ang katawan, umiiyak at paulit-ulit na mubulong. Niloko nila ako. Niloko nila ako. Ako, mapagsa hanggang ngayon, nananalangin para sa kanyang kaluluwa. Pero tuwing gabi, kapag nakikita kong nagiging pula ang patak na kandila, hindi ko mapigilang manginig. Lumipas ang ilang buwan matapos mailibing si Lian. Ngunit tuwing pista ng mga patay sa Sariaya, may mga kakaiba ng nararanasan ng mga tao na dumadalaw sa sementeryong iyon. Noong unang taon, may 3 magkakaibigang dalaga na pumunta sa puntod ng kanilang lola. Ayon sa kanila, habang nagsisinda sila ng kandila, bigla raw nilang naamoy ang matapang na amoy ng bulok na karne. Nilingon nila ang paligid at doon nila nakitang isang babae sa kabilang bahagi ng sementeryo. Nakatalikod, nakasuot ng pulang bestida at tila nanginginig ang katawan. Nang lapitan nila, naglaho ito kasabay ng napakalamig na ihip ng hangin. Akala nila guni-guni lang hanggang sa makita nila ang bakas ng mapupulang patak sa lupa na parang dugo. Sa sumunod na taon, may isang mag-asawa namang dumalaw. Habang nag-aalay sila ng bulaklak, narinig nilang parang may humihikbi malapit sa puntod ni Lian. Niloko nila ako. Niloko nila ako. Nanindig ang kanilang mga balahibo. Nang tumingin sila, may aninong dumaan sa gilid nila. Isang babaeng namamaga ang katawan. Umiiyak habang hawak-hawak ang kanyang tiyan. Nang akmang lalapitan nila, bigla na lamang itong naglaho. Pagka-uwi ng mag-asawa, pareho sila nagkasakit ng mataas na lagnat at hindi may paliwanag na pangingitim ng kanilang mga kamay. Gumaling lamang sila nang sinabihan sila magsaboy ng asin sa kanilang bahay at nagdasal ang pari sa kanila. Ngunit ang pinakanakakatakot ay nangyari noong 3 pesta ng mga patay. Matapos ng pagmatay ni Lian, may isang grupo ng kabataan na naglakas loob na pumunta sa sementeryo sa gitna ng hating gabi. Dala ang kanilang mga cellphone at alak. Pinagtatawanan pa nila ang mga kwento-kwento tungkol kay Lian. Isa sa kanilang sumigaw, "Lian! Kung nandito ka nga, magpakita ka!" Pagkasama niya yun, sabay-sabay silang nakarinig ng malakas na pag-iyak ng isang babae, para bang nanggagaling sa ilalim ng lupa. Ang mga kandilang dala nila isa-isa ring namatay, kahit wala namang hangin. Maya-maya, nakita nilang unti-unting lumalabas ang usok mula sa puntod ni Lian. At mula sa usok na yun, lumitaw ang hugis ng isang babae. Magang-maga ang mukha, pulang-pula ang kanyang balat, at nangingitim ang kanyang mata. Isa-isa nagsigawan ng mga kabataan, pero nang tumakbo sila, biglang naglak ang gate ng sementeryo. Hindi nila ito mabuksan kahit anong pilit nila. Narinig din nila ang bulong sa hangin. Hindi pa tapos ang lahat. Kinabukasan, 4 sa mga kabataan nagkasakit ng mataas na lagnat. At ang isa, hindi na muli pang nagising. Simula noon, ipinagbawal na ng mga matatanda sa baryo na magpunta sa sementeryo ng 10 oras ng gabi. Kahit mga pari at mga kagawad, inamin nilang may mga kakaibang presensya nga doon. Hanggang ngayon, tuwing pista ng mga patay,
May ilang nakakarinig pa rin ng panagoy sa puntod ni Lian. May mga iba rin nagkasabing na nakikita nila ang pulang bestida na dahan-dahang gumagala sa pagitan ng mga nitso. Ako, sa tuwing pumupunta ako doon, nag-aalay na lang ako ng puting kandila at taimtim na dasal. Hindi ako nagtatagal. Dahil sa tuwing nadidinig ko ang huni ng hangin sa sementeryo, pakiramdam ko may boses pa rin na bumubulong. Niloko nila ako! Niloko nila ako! At sa bawat pagbalik ko, lalong tumitindi ang aking kutob. Baka hindi pa talaga tapos ang lahat. Hello sa inyong lahat. Gusto ko lang sanang ibahagi ang pinaka nakakatakot na sleep paralysis experience na aking naranasan. Noong taong nakaraan, normal na sa akin yung makaranas ng sleep paralysis halos gabi-gabi. Ulit-ulit na parang nagiging continuation ang aking panaginip. Lagi akong may nakikitang lalaking puro itim. Palapit ng palapit hanggang nasa ibabaw ko na siya. Nakatitig pero hindi ko may kagalaw ang aking katawan. Pero nitong Hunyo, sa boarding house na aking tinutuluyan sa San Jose Occidental, Mindoro, naramdaman ko ang pinakamatinding takot sa buong buhay ko. Malapit sa apartment namin, may malaking punong balete na kita mula sa teres. Gabi-gabi, mahilig kaming tumambay doon ng mga ka-boardmates ko kasi malakas ang data signal doon. Isang gabi, habang nakatambay kami doon, napatingin ako sa punong balete. Para bang may mga matang nakatitig mula sa kadiliman. Sabi ko sa aking mga kasama, "Uy, tingnan nyo, parang may kakaiba dun sa puno." Pero natawa lang sila at hindi nila ako pinansin. Maya-maya, nagsipagpasukan na kami sa aming mga kwarto. Pagtingin ko sa aking cellphone bago ako matulog, nakita kong 12:46 AM na pala. Nagdasal lang ako saglit bago pumikit. Nasa panaginip ako kung saan puro hayop ang naghahabulan. Mga itim na aso, kalabaw, at mga ibong parang uwak. Tapos biglang nag-snap ang paligid. Nagbago bigla ang eksena. Nakita ko ang eksaktong itsura ng boarding house namin. Yung dingding, kurtina, pati basurang naiwan namin dun sa mesa. Lahat ay nandoon. At sa sahig, nakita kong sarili kong nakahiga. Parang bigla ako napunta sa point of view ng aking katawan. Ramdam ko na nakahiga ako, hindi makagalaw. Tumingin ako sa paligid. Normal naman ang lahat. Ang kortina sa bintana, bahagyang gumagalaw dahil sa hangin. Walang tao. Pero nang ibalik ko ulit ang aking tingin sa bintana, doon ako kinilabutan. May nakatayo sa gilid. Nakasuot ng puting bestida. Mahabang buhok. Pero natatakpan ng kadiliman ang kanyang mukha. Itim na parang uling ang kabuuan ng kanyang ulo. Napasingap ako sa panaginip, pero wala akong boses. Ilang segundo lang, bigla siyang nasa ibabaw ko. Nakaupo siya sa mga binti ko. Mabigat, malamig, parang binibiyak ang aking kaluluwa. Gusto kong sumigaw, gusto kong gumalaw, pero nakapako ako. Dito ako mas lalong natakot kasi hindi na lang siya basta panaginip. Ramdam ko ang bigat sa katawan ko. Ramdam ko ang mga daliri niyang malamig na mistulang yelo na umahaplos sa aking balat. Sa isip ko, sumisigaw na ako hanggang sa tuluyang nakalabas ang aking tinig. Tulungan niyo ako! Nagising ako nang marinig ako ng isa kong wardmate na si Liza at agad niya akong niyugyog. Nang dumilat ako, pawis na pawis ako at nanginginig. Pagkatingin ko sa aking cellphone, 12:56 AM pa lamang. Ibig sabihin, lahat ng yun ay nangyari sa loob lamang ng 10 minuto. Kinabukasan, hindi ko na kinaya. Umuwi muna ako sa amin sa Mamburao at agad ako nagpasama sa nanay ko sa isang albularyo. Habang pinapadaan ako sa usok ng insenso
at dinadasalan ng mga orasyon, napapikit ako sa bigat ng hangin. Pagkatapos ng ritual, nagsalita ang albularyo. May 3 nilalang na sumunod sa'yo. Isa, lalaking itim. Yan yung nakikita mo dati pa. Pangalawa, may parang dagaan yung hayop. Yan yung mga tumatakbo sa panaginip mo. At yung huli, babae, nakaputing bestida. Pero ang mukha niya, wala talagang anyo. Napatulala ako. Sabi ng albularyo, lapitin daw talaga ako dahil bukas ang aking pakiramdam. At yung babaeng yun, lagi raw nakasama sa aking tabi, naghahanap ng katawan na matitirhan. Binigyan na lamang niya ako ng pangontra. Isang maliit na botelya na may langis at isang peraso ng pulang tela na dapat ay laging nasa ilalim ng aking unan. Pero kahit may pangontra na ako, hindi pa rin nawawala ang aking takot. Sa tuwing matutulog ako, kinukumot ko ng mahigpit ang aking katawan, hawak ang rosaryo. Pinipilit kong huwag tumingin sa bintana. Kasi minsan, kahit gising ako, nakikita ko pa rin ang kortina na para bang may kamay na humahawi. At sa sandaling yun, alam kong nandoon lang siya, naghihintay. At natatakot ako na sa susunod na pagkakataon, baka hindi na ako magising. Pagkatapos ng gabing yun, pinili kong pinapakalma ang aking sarili. Sinabi ko sa mga boardmates ko kinaumagahan ang lahat ng nangyari sa akin. Siyempre, hindi kagad sila naniwala. Akala nila dala lamang ito ng pagod o baka masyado lang daw ako na nagbababad sa panunood ng mga horror movies. Pero may isa sa kanila, si Kyla, tatahimik lang at nakikinig. Pagkatapos ko magkwento, dahan-dahan siyang nagsabi, "Hindi ka nag-iisa. Minsan kasi, kapag nasa terrace ako, may nakikita rin akong babae sa may puno ng balete. Pero hindi ko na lang sinasabi. Baka akalain yung guni-guni ko lang kasi." Nagkatinginan kami ng iba. Bigla nagbagong ihip ng hangin sa kwarto. Para bang may nakikinig. Ilang linggo matapos yun, nagkayayaan ulit kami na tumambay doon sa terrace. 10:00 na ng gabi. Malamig ang simoy ng hangin at kumigidlat pa sa malayo. Nakahileran nakaupo kaming 5, hawak ang aming mga cellphone at nagkukwentuhan ng kung ano-ano. Ako, pili kong iniiwasan ang tingin doon sa puno. Pero si Kyla, nakatitig lang doon. Parang hinihintay ang isang bagay. "Guys," bulong ni Kyla. "Ayun na naman siya." Sabay-sabay kaming napatingin. At doon nga namin nakita. Sa sanga ng punong balete, nakasabit ang isang babae. Nakasuot ng puting bestida, nakalugay ang buhok, na basang-basa at mahaba. Nakayuko. Ang mukha niya ay hindi maninag, parang isang anino. Pero nang humangin, bahagyang umangat ang kanyang buhok. At doon namin nakita, itim lang ang kanyang mukha. Walang mata, walang ilong, walang bibig. Nagkagulo na kami, pero imbis na tumakbo, para kaming na-estatwa. Lahat kami nakatitig lang. At doon nagsimula ang mas malala. Unti-unti siyang bumaba mula sa puno. Hindi naglalakad, kundi parang lumulutang. Diretso ang galaw. Hindi gumagalaw ang mga paa. Kuminto siya sa tapat mismo ng aming teres. Wala pang 2 metro ang layo niya sa amin. Bigla niya akong tinuro. Ikaw. Ang boses niya parang galing sa ilalim ng lupa. Mababa, garalgal, at sabay-sabay na parang maraming bibig nagsasalita. Nanginig ang aking tuhod. Hindi ako makapagsalita. Ang mga boardmates ko, nagsigawan at nagtagpuhan na papasok. Pero ako, para akong napako doon sa sahig. Mabuti na lang at si Kyla, kahit nanginginig, nagawa pa akong hilahin papasok sa loob.
Sinara namin yung pintuan, pero kahit sarado na, dinig pa rin namin ang pagkalabog ng bintana at pintuan, para bang may pilit na gustong pumasok. Nagdasal na lamang kami ng sabay-sabay, hawak ang rosaryo, habang ang paligid ay umuugong, hanggang sa biglang tumahimik. Kinabukasan, paglabas namin, parang walang nangyari. Tahimik yung teres, tahimik ang puno. Pero may isang kakaibang niiwan, isang basang bakas ng paa sa sahig, mula teres papuntang loob ng apartment. At tapos yun mismo sa tapat ng pintong kwarto ko. Doon ko napagtanto, hindi ako lang ang nakakakita. Hindi rin ito basta guni-guni. Totoo talaga siya. At hindi na lang siya nananatili sa puno. Nakakapunta siya sa loob ng bahay. Mula noon, hindi na kami tumatambay pa sa teres kapag gabi. Pero kahit ganun, paminsan-minsan, nakikita ko rin ang kortina ng kwarto ko na para bang may kamay na humahawi sa labas. At tuwing pinipilit kong ipikit ang aking mga mata, bumabalik ang alaala ng malibig niyang bigat sa aking mga binti. Hanggang ngayon, natatakot akong matulog kasi baka sa susunod, hindi na siya sa panaginip lang magpakita. Baka sa mismong realidad, nakaupo na muli sa aking ibabaw. Matapos ang gabing nakita namin lahat ang babae sa puno ng balete, wala na kaming ginawa kung di ang umuwi muna sa kani-kaniyang mga probinsya. Hindi na kami mapakali sa aming boarding house. At kahit anong paliwanag sa may-ari, ayaw nilang maniwala. Pero alam namin ang katotohanan, kaya nag-decide kaming bumalik. Dalang isang albularyo na nirekomenda ni Kyla mula sa kanilang bayan sa Pola Oriental, Mindoro. Ang pangalan niya ay Aling Feli. Isa lamang siyang maliit na babae, pero napakatalim ng kanyang mga mata. Pagdating niya sa aming boarding house, agad niyang sinabi, "Hindi na lang siya sa puno nakatali. Sa loob na siya ng bahay ninyo. Kailangan natin tapusin ito ngayon." Bandang 6:00 ng gabi, sinimula ni Aling Feli ang ritual. May dala siyang insenso, kandila, at isang malaking bote ng langis na amoy yerba buena. Pinaupo niya kami sa sala, paikot sa kandilang puti. Pinapikit kami habang siya nagsisimula ng kanyang orasyon. Habang lumalalim ang dasal, biglang lumamig ang paligid. Hindi lang basta malamig, para bang galing sa loob ng balon. At dun muli nagsimula ang kaguluhan. Ang kortina ng sala, kahit sarado ang bintana, biglang umalo na para bang hinihila mula sa labas. Ang mga ilaw ay kumikislap hanggang sa nakita namin. Mula sa gilid ng teres, pumasok ang isang maitim na nino. Unti-unti itong nag-anyong babae. Nakasuot ng puting bestida, basang laylayan, at ang kanyang mukha, wala pa ring anyo. Itim ito, parang gawa sa usok. Tumayo siya sa gitna ng sala. Hindi siya gumagalaw, pero ramdam namin lahat nakatitig siya sa amin. Akin siya. Hindi niyo mapapalayas. Sabay-sabay kaming napaiyak at napasigaw. Pero si Aling Feli, hindi man lang natinag. Itinaas niya ang bote ng langis at binuhos ang ilang patak sa apoy ng kandila. Biglang lumakas ang apoy at parang nasusunog ang hangin. Nagsimula siyang sumigaw ng orasyon habang itinuturo ang babae. "Kung sino ka man, huwag kang magpatigas! Lumayas ka sa tahanang ito!" Ang babae nagsimulang gumalaw. Tumitili ito, pero hindi tunog ng isang tao, kundi tunog ng 10 boses na sabay-sabay. Ang mga pinto at bintana nagsipagsarat bukas ng malakas. Ang mga gamit nahuhulog isa-isa. At sa gitna ng kaguluhan, biglang bumagsak si Kyla, nanginginig at nagsalita gamit ang hindi niya boses. "Hindi siya aalis. Gusto niyang manatili." Hawak ni Aling Feli ang isang rosaryo na gawa sa kahoy. Pinundot niya ito sa noo ni Kyla. Sabay sigaw ng mas malakas na dasal.
Biglang sumirit ang apoy ng kandila at sa isang iglap, nakita namin ang babae. Hindi na nino, kundi malinaw, duguan ng bestida, may sugat sa leeg at pitpit ang isang maliit na bata. Isang huling tili ang narinig namin at sabay-sabay na pumutok ang lahat ng kandila. Nang bumalik ang ilaw, nakahandusay si Kyla, pero gising. Ang babae, wala na. Tanging usok at amoy ng nasunog na yerba buena ang tanging naiwan. Kinabukasan, agad kaming nagdesisyon. Lilisanin na lang namin ang aming boarding house. Hindi na namin hihintayin pa ang ikalawang pagkakataon. Bago umalis, sinabi ni Aling Feli, hindi siya tuluyang nawala. Naitaboy lang natin siya mula sa bahay. Pero ang puno ng balete sa tapat, doon siya muling bumalik. Huwag na kayong bumalik dito ha, kung ayaw niyong siyang sumundo sa inyo. Hanggang ngayon, kapag dumadaan ako sa San Jose at nadadaan akong lumang boarding house na iyon, hindi ko kayang tumingin sa may terrace. Kasi sa gilid ng mata ko, nakikita ko pa rin ang anyo ng isang babaeng nakaputi, nakasabit sa sanga ng puno. At alam ko, naghihintay lamang siya ng susunod na titira doon. Itong picture na to ay nakuhaan po ng grade 10 students noong 2019. That time, mga around 5 to 6 p.m., wala nang masyadong estudyante na nagtatambay sa loob ng school. Yung nasa larawan ay 4 na magkakaibigan. That time, cleaner silang 4. Then after nilang maglinis, naisipan nila na magpicture sa salamin ng room nila. That moment, wala silang kasamang ibang estudyante, kundi silang 4 lang. After that, nagulat sila at natakot when they saw the photo na may white lady sa bandang likuran nila. I heard from the advisor na gumagamit ng room na yun, marami na daw siyang experience na may nagpaparamdam o nananakot sa room nila, kada hapon, especially kung gabi. Ito yung resibo.